Hello guys, welcome. So collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung sino ang kasama ng person mo ngayon, okay? So be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga bumabalik. Give me the message. Sino ang kasama ng person mo ngayon? Meron na bang pumalit sa'yo? Okay? Tingnan natin kung meron na bang pumalit. Sino yung kasama ng person mo ngayon? Pangin na to. Give me the message. Sino yung kasama niya ngayon? So, meron ditong Aquarius, meron ding Virgo, Taurus, Capricorn, meron din Pisces, Scorpio, Cancer, meron ding Gemini, Aquarius, and Libra, Aries, Leo, Sagittarius. So, halos lahat nandito, no? Ayan, malakas si Pisces, Aquarius. Ayan, start na tayo. So, dito, paalala, hindi ito literal na pangalan yung babanggitin natin, bagkos energy yung sasabihin natin dito, sa sitwasyon dito sa card. So, lumalabas dito kung sino tong kasama niya ngayon or kung mayroon bang pumalit sa'yo. So, lumabas si Queen of Cups and itong si Knight of Pentacles upright. Queen of Cups reverse and the Knight of Pentacles upright. So, ibig sabihin, ito yung unang clue. Kumbaga, babae yung energy dito, no? So, lumalabas na emotional pero unstable yung energy ng tao na to. Para ba siyang may wounded? Pwedeng may connection siya sa isang tao na hindi emotionally balanced dito, no? Or pwedeng ikaw to, okay? So, lumalabas dito, merong dala-dala pa rin sa isip ng taong ito, lalo-lalo na ikaw, okay? Kung ikaw yung tipo ng tao na sensitive ka, nakikitaan ko dito na dala-dala mo pa rin tong sama ng loob, okay? Meron ka pa rin emotional pagdating sa taong ito, okay? Hindi pa ito stable na connection, Kaya kahit kanino, ito rin nakikita ko dito sa Queen of Cups. So, lumalabas din dito sa Knight of Pentacles, siya mismo ito. Kumbaga, merong mabagal, merong cautious. So, lumalabas ito, hindi to basta pumapasok sa relasyon, Kumbaga, kung may kasama man itong taong ito, hindi seryoso, hindi pa siya masasabing fully committed, pero nakikitaan ko dito na hindi siya yung tipong mabilis magpalit agad, okay? Pwedeng may nakakausap, pero hindi ganong kalalim. So, lumalabas dito sa The Sun Reverse at si Nine of Pentacles Reverse and the Star dito, no? So, nakikitaan ko dito, wala siyang tunay na kasiyahan sa panahon ngayon. Kahit may kausap, or kasama siya, hindi siya genuinely na masaya, okay? Hindi siya totoong masaya, okay? So, lumalabas dito na kahit may pumalit, hindi ito fulfilling. Ganon yung vibes dito sa The Sun. Hindi niya matagpuan yung saya. Kahit sabihin natin may kinakasama siya sa ngayon, okay, meron siyang pinalit sa'yo ngayon, hindi siya totally masaya dito, okay? Para bang meron pa rin tong dala-dala sa'yo, emotion. Okay, may matindi pa rin siyang emotion sa'yo. So, nakikitaan ko lang din dito sa Nine of Pentacles Reverse. Merong dependency energy dito, no? Posible, merong taong nakapaligid sa kanya na umaasa sa kanya or pwedeng clingy sa kanya. Hindi ito strong independent na connection, So, nakikitaan ko dito, may pagka-toxic or pwedeng needy, okay? Pwedeng meron tong kinakasama na lumalapit lang sa kanya dahil sa dito, okay? Dahil sa pera. Pero hindi siya, kumbaga hindi makabitaw sa kanya, okay? Kasi pwedeng nakadepende sa kanya rito, no? So, lumalabas dito sa The Star upright.
Masasabing ikaw pa rin yung ideal ng taong ito, okay? Ikaw yung nagbibigay sa kanya ng hope or pwede ring inspiration sa panahon ngayon, ano? So, malakas pa rin yung energy mo sa taong ito kahit meron bang ibang tao sa buhay niya, no? Malakas pa rin yung energy mo. Para bang walang makakapalit sa'yo dito. So, lumabas si The Fool, Seven of Wands, at si Six of Swords dito. Kumbaga, dito, no, takot siyang magsimula muli dito. Para bang ayaw niyang mag-take ng risk ng panibagong relasyon. May kinakasama pero hindi siya masasabi talaga na sobrang malalim na connection, ano. So, dito, ayaw niya mag-take ng risk dito. So, kahit meron siyang mga option dito, hindi niya tinutuloy fully, okay? Pwede nga ibasa niya, meron siyang nakakausap, merong ka-fling-fling, kaklingihan, ganun. Pero hindi siya masasabing solid na foundation, hindi ganun. So, lumalabas sa Seven of Wands reverse. Itong person mo, madali siyang ma-influensahan ng ibang tao, no? Pwedeng sa paligid niya. Para bang hindi niya kayang ipaglaban kung ano ba yung tama para sa kanya. Pwedeng may mga tao sa kanya na lumalapit sa kanya pero hindi siya matatag dito. Kaya dito pagdating sa Six of Swords, meron tong balak na umalis, okay? Moving energy. Para bang sinusubukan niyang lumayo sa nakaraan or pwedeng meron siyang gustong alisan dito. Pwedeng ikaw gusto kanyang kalimutan dito or pwedeng yung sitwasyon ninyo, okay? Pero dito, nasa healing phase pa lang siya, hindi pa settled itong taong ito. So, lumalabas din dito, no, sa Page of Cups, reverse. Kumbaga, immature yung emotion ng person mo rito. Pwedeng may pagka-flirt siya pero hindi siya seryoso, no? Like, parang ano lang to, style ng landi ang energy lang, ganon, landian lang. So, nakikitaan ko rin dito sa Queen of Swords, reverse, ano, may bahagi ng energy itong tao na to na may pagkaseloso, selosa, controlling, or pwedeng manipulative, ano? Kung may kasama man siya ngayon, pwedeng ganito yung ugali, no? Seloso, selosa, or pwede rin ganito yung ugali ng person mo, no? Hindi healthy. Ito lang yung nakikita ko dito. Kaya pagdating dito sa 8 of Wands, 5 of Pentacles, 10 of Cups reverse, at itong si King of Cups. So, lumalabas dito, wala akong nakikitang progress, pag-unlad, mabagal to. Kumbaga, merong stagnant na connection. So, lumalabas na hindi to umuusad kahit may kausap siya. Hanggang kausap lang, hanggang landian lang, ganon. Liwaliw, ganyan. So, dito, no, nakikitaan ko dito sa 5 of Pentacles reverse, galing to sa kalungkutan, okay? Pero, andun na siya sa recovery, okay? Hindi pa siya ready sa bagong relasyon. Pwedeng meron lang mga kapling-pling hanggang ganon, okay? Pwedeng meron kang person na mahiling makipag-hook up, okay? So, dito, lumalabas din dito, walang happy ending energy akong nakikita sa current situation niya ngayon, ano? Kasi hindi siya totally masaya sa relasyon niya ngayon, okay? Hindi siya masaya. So, lumalabas dito sa King of Cups upright, malalim yung emotion niya, control lang. Kumbaga, meron siyang feeling sa'yo pero tinatago niya, okay? Malalim pa rin yung nararamdaman niya. Posibleng ito ay para talaga sa'yo, okay? So, lumalabas dito, no? May mga taong lumalapit sa kanya dito. Posible kausap. Pwedeng kausap niya, okay? Pero, hindi seryoso. Hindi rin ito stable. Hindi rin siya masaya, okay? At wala siyang tunay na maipapalit sa'yo, okay? So, ikaw pa rin yung pinakamalakas sa emotional imprint ng taong na to, no? Kahit sinusubukan niya mag-moving on, hindi niya makita yung tulad nung sa'yo, okay? Parang kakaiba yung naramdaman niya sa'yo or pwede rin meron siyang kakaibang experience na pinaranas mo sa taong ito. Yung true, okay? True love, ganyan, or something na malalim na connection. Pwede yun yung hinahanap-hanap niya, okay? So, ito lang yung nakikita ko. Ayan. So, ngayon, itanong natin, ano yung posibleng mangyari kung
tuluyan mo na talaga tong bitawan, okay? Itong person mo, energetically, okay? So, tingnan natin dito sa card na to. Give me the message. Ano yung mangyayari kung tuluyan mo na siyang bitawan energetically? Give me the message. Ano yung mangyayari? Or posibleng mangyari. Okay? So, lumalabas dito sa card, ano, medyo malalim to. May pagka-healing type, okay? So, dito lumabas yung the moon dito, no? Itong first quarter moon reverse. At itong sinayang absurd, upright. Kumbaga, magkakaroon ka ng clarity dito, no? Para bang mawawala lahat ng confusion mo or yung overthinking mo at yung mga illusion mo tungkol sa taong ito, okay? Para biglaan kang maliliwanagan. Alam mo yon. So, lumalabas din dito sa Nine of Swords, upright. So, umpisang masakit ito, ha? Kumbaga, merong anxiety, lungkot. Lalo-lalo na paggabi, no? Nakakaramdam ng lungkot. Pero normal naman to, okay? Kasi andito ka na sa releasing phase ng iyong emotion, okay? So, lumabas si Queen of Swords at si Page of Pentacles at itong si The Hermit reverse, ano? Kumbaga dito, no? Pwedeng maging matigas ka muna. Ito lang nakikita ko. Medyo bitter or pwedeng defensive yung iba sa inyo. Para bang pinoprotektahan mo yung sarili mo habang naghihilom ka rito. Okay? So, lumalabas din dito na mawawalan ka ng effort. Okay? Pagdating sa taong ito. Hindi ka na mag-i-invest ng time or energy dito. Putol na. Okay? Para bang putol. Trying phase. Ganyan. Kumbaga, tinatanggalan mo na to. Sumusubukan muli ng bago. Mga ganyan, ano. So, lumalabas din dito, medyo yung iba sa inyo, magpo-focus ka muna sa iyong sarili. So, andun ka sa inner healing, pwedeng self-reflection, or pwede rin yung pinaka-importante dito ay yung uunahin mo na yung sarili mo dito, okay? So, lumalabas din dito sa Seven of Pentacles and the New Moon reverse at Ten of Swords reverse. Lahat naka-reverse sila, no? So, nakikita ko dito, dun papasok yung realization na hindi na worth it na maghintay pa. Ganon. Ganon yung energy mo dito. Para bang ikaw, nagiging ka na ditong matalino, para bang sayang na yung oras ko para intindihin pa tong tao na to. Ganon yung energy mo, no? Kumbaga, andito ka na sa letting go, okay? Para bang ito na yung time para iwanan na to. Ganon yung energy mo dito. So, lumalabas dito sa New Moon reverse, ano? Kahit kasi nandito ka pa sa stage ng letting go, no? Pero meron akong nakikitang delay dito ng bagong simula. Hindi agad-agad na may kapalit, no? Hindi ganon. Or hindi bagong start dito, no? Kumbaga, dito ka muna sa healing bago ka tumanggap muli ng bagong pag-ibig. Uunahin mo munang maghilom dito. Okay? So, lumalabas din dito sa Ten of Swords reverse. Yung iba sa inyo, mas pipiliin mo munang makarecover dito mula sa mga sakit para bang unti-unti kang babangon dito. Kumbaga, hindi mo na uulitin yung paulit-ulit na sakit na naranasan mo, okay? Para bang ikaw ay magiging matalino na dito. So, lumalabas dito sa Six of Pentacles reverse and the Strength reverse, ano? So, dito, kumbaga, no, matututo ka ditong mag-balance para bang na-realize mo na kailangan mo nang mag-balance, okay? Kumbaga, dito, para bang tatanggapin mo lahat ng mga nangyari at para bang babalansihin mo lahat, ganon. Ganon yung energy mo dito. Kumbaga, meron kang naranasan na hindi patas na connection, pero ngayon, matututunan mong balansihin yung sarili mo dito, okay? So, meron kang moment na mahina ka pa rin dito sa the Strength reverse, ano?
minsan may time na parang gusto mong bumalik or pwede rin mag-message. Parang ito yung part ng detox, okay? Kumbaga, pwedeng ito yung tinuturuan ka dito na mag-control sa sarili, no? Mayroon time kasi na para bang namimiss mo pa rin tong tao na to. Pero ganun pa man, ito yung part ng detox, okay? So, lumalabas dito, no, sa Knight of Swords, Five of Wands reverse. So, dito, no, iniiwasan mo yung mga impulsive na action. Hindi ka na basta-basta naghahabol or pwede rin magre-react, ano. Mas control ka na, okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito, para bang ayaw mo na ng drama. Okay? Ayaw mo ng conflict. Mas gusto mo or mas pipilin mo dito yung inner peace, okay? Kumbaga, less stress na, less gulo. Ganun yung mindset mo na dito. Para bang maigi pang nagkaganito, maigi pang i-let go na to para tanggal ng stress ko. Ganun yung energy mo dito. So, lumalabas din dito sa Five of Swords upright at dito sa Six of Cups reverse. So, yung realization dito, kahit ipaglaban mo pa, ikaw din ang talo dito, okay? Pwedeng yun yung realization mo dito. Kumbaga, ma-accept mo na lang ng buong puso na hindi worth it lahat na ipaglaban, okay? Ganon yung energy mo dito. Kaya dito, pagdating sa Six of Cups reverse, para bang nilalet go mo na yung mga past memories, hindi ka na kumakapit sa nostalgia, mga alaala. So, mas nakakatuon ka sa moving forward talaga, okay? Mas pipiliin mo na lang dito na umalis na talaga, okay? So, nakikitaan ko dito, no, kapag binatawan mo to ng tuluyan, sa umpisa masakit, ano? Masakit sa simula, pero dito ka magkakaroon ng clarity, dito ka magkakaroon ng self-growth, ano? So, mawawala yung toxicity at imbalance sa buhay mo, okay? Kasi nakikitaan ko dito, nagkaroon ka na ng emotional drain sa taong ito. Para bang sinipsip ka na ng sinipsip na to, para bang natutuyo ka na sa kaiisip sa taong ito. So, ngayon, unti-unti mong maibabalik yung sarili mo, okay? Unti-unti mong yung parang unti-unti ka mag-glow muli, unti-unti kang ayusin yung sarili mo, ganon. So, nakikitaan ko dito, hindi man to bigla ang happiness, ano, pero ito yung tunay na healing path na tatahakin mo, okay? So, nakikitaan ko dito, no, wala ako nakitang strong sign na may mawawala sa'yo, yung masasabing the one, ano. Pero nakikitaan ko dito, may lumalabas na ikaw pa rin yung makikinabang kapag bumitaw ka, okay? Kumbaga, hindi mo to masasabing the one, ganyan. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.